I would like to express my heartfelt gratitude to God. Secondly, to the invitation of Dudong and Gingging. Kag, I really believe sulod sa akong kasing-kasing na dili pa ni mao kadaghan kamo. Palagpakan na to na Ginoo. Because I have observed you make the Thanksgiving celebration very enjoying. Ngano? Tungod kay isa sa mga gimahayan sa Dios sa iyang mga kanakan na wala nag-alagad nga malipayon. Everybody say. Muna sa Pentateuch nagmahay ang Ginoo. Tungod kay way kamo nag-alagad kanako nga malipayon, patilawon ta kamo pag-alagad sa akon kaway. Amo na nag-alagad sila for millennia of poverty, oppression, and slavery. Tungod kay ang gidiman sa Dios nga magkalipay dira siya presensya, way la nahatag. Amo na pasalamat ta sa Ginoo inyo nahatag. Ang way nahatag sa Israel, nahatag ninyo. Palagpakan na ito na Ginoo. Amo na nga Thanksgiving is the greatest multiplier. Kung magpasalamat ka sa Ginoo, mudayeg ka sa Ginoo, padaghanon mo sa Ginoo. Palagpakan na ito na Ginoo. I request everybody to please rise as we read the Word of God. Praise. Allow me to read the word of the Lord from the book of Song of Solomon, chapter 8, verses 6 to 7, in American Revised Version. Set me as a seal upon thy heart, as a seal upon thine arm. For love is strong as death, jealousy is cruel as the grave, the flashes thereof are flashes of fire, a very flame of the Lord. Many waters cannot quench love, neither can floods drown it. If a man would give all the substance of his house for love, he would utterly be contempt. Sa hiligay nun, hindi ka maghigugma sa iban kundi sa akon lamang. Hindi ka maghakos sa iban kundi sa akon lamang. Ang gugma, subong kagamahanan sang kamatayon. Ang mainit nga balatsagon, makusog, subong man sang kamatayon. Nagaibwal, subong sang dabdab, kag nagasunog, subong sa nagaharahara nga kalayo. Wala sing tubig nga makapalong sini, kag wala sing baha nga makaanod sini. Pero kung may magbakal sang gugma, paagi sa iyang manggad, ang pagtamay lamang ang maagom niya. Magadungan kita sa Cebuano. Himoa ako nga ingon usa ka patik sa imong kasing-kasing, ingon sa usa ka patik sa imong bukton. Kay ang gugma kusganon sama sa kamatayon, ang pangabugo mabangis ingon sa syol, ang mga pangidlap ni ana mao gayod ang pangidlap sa kalayo, ang siga gayod ni Yahweh. Ang daghang mga tubig dili makapalong sa gugma, niyang baha makalumos ni ini. Kung ang usa ka tawo magahatag sang tanan niyang mga butang sa iyang balay alang sa gugma, siya pagatamayon gayud. Let's be seated. Isa sa mga deeper life na preacher nagsiling siya. Love is the greatest power on earth. It conquers all. Ang gugma kuno amuning pinakagamanan sa tanan nga gahom nga nag-operate diri sa kalibutan tugay makakongkirar ni sa tanan nga mga butang. Palagpakan na ito na Ginoo. Even Mahatma Gandhi, the disciple of non-violence, nagkabuhi ni siya sa 1869, kag 1948. Nagsiling siya. Anong sulti niya? Siling pa niya, whether humanity will consciously follow the law of love, I do not know. But that need not disturb me. The law of, siling pa niya dre, the law will work
as the law of gravitation move. Ang issue dire, hindi ang activities. Ang issue dire, hindi ang celebration. Ang issue dire, ang inyo gibutang nga gugma as essence kag unod sa sini nga celebration. Kag nalipay ko nga ang manifestation naga-enjoy ka mo. Tungod kay kung ara ang gugma, the celebration is very enjoying. Pagpakan na ito ng Ginoo. Kagdayon kung imo tan-awon dere, sa Song of Solomon, kung ibalik naton sa Cebuano nga version, himua ako ingon sa usa ka patik sa imong kasing-kasing. Unsa ni nga word? Palihog ko no. Ang patik, i-device impress on a piece of wax. Stamp or making things. Silyo, timbre, lakra, permar. Amo ni ang gitawag patik. Something for marking a thing secret. Something that confirms or ratifies. Sa Cebuano nga Visayan Comprehensive Dictionary, nagkahulugan anong kahulugan sini? Imo makita iya, nagkahulugan palihog. Nagkahulugan o gitawag pag-warranty, authenticate, kaligunan, pamatuod, perma, patin, o patik. Nagpaintindi, unang nga patikan sa Ginoo sa paghigugma, amo ang imo kasing-kasing. Everybody say amen. Kung mapatikan na gani ang imo kasing-kasing sa paghigugma sa Dios, mumove na dira sa imong bukton. Everybody say amen. Everybody say amen. Kag mauna ang gitawag ya silyo nga ibutang sa Ginoo sa matag usa kanato. Ito sis kung magtanaw ang Ginoo kanato, imo makita iya ang tanaw niya kung may patik ba ang imo tagipuso. Ang tanaw sa Ginoo hindi ka gipatikan ka sa reliyon. Hindi gipatikan ka sa doktrina. Kundi ang tanaw sa Ginoo kung may patik bala sa paghigugma sulod sa imo tagipuso. Kay kung may patik lang sa paghigugma, may silyo lang. Ang imo kasing-kasing, hindi kabudlayan sa pag-move sa imo bukton kakamot sa pag-alagad sa Diyos. Everybody say amen. Tungod kay may tatlo ka puwersa. There are three forces that operate and it is undeniable kung maghambal na gani ka paghigugma. Ano ning three forces? Palihog? The three forces of love. Kung ara ganing ang paghigugma, ara gina. Number one, jealousy is a force of love. Everybody say amen. Tanawa bala na kung maghigugma ka sa imo asawa, hindi ka gusto nga magpulupalapit sa iya. Everybody say amen. Amen? Dito sa Cadiz, may utod sa membro, si Gingging, kag si Dudong dira pa to. Ang ngalan, utod ni Brad Cardo, ang ngalan si Narsing. Narsing, pero way ka-eskwela. Ngalan lang Narsing. Abi mo lang, nakaasawa siya o pirtigay paghigugma sa iya. Pirtigay nga paghigugma, purti po na kaimunan. Karon si Narsing, gihatagan sing regalo panahon sa Christmas, sing gitawag ya inang kwan sa tanduay, kalendaryo sa tanduay nga pirti. Ining, kung tanaw ni mo, banid na lang. Imo makita niya ang sa White Castle nga gasakay sa, ang chicks nga gasakay. Pag abot niya dra si Abalay, iya giplastar pagayo.
na malandong sa purting namia sa kalendaryo. Sa sige siyang pamalandong sa kalendaryo, nalingaw siya, gulpi na lang nga, may nag-uyat siyang ulo, ginuuno sa dito sa kalendaryo. Nangimon sa kalendaryo. Nag-anak ang iyang anay, nag-apong siya kay nag-anak mang iyang anay, abi mo lang, imo makita iya, gikuan sa siyang asawa. Gitiklod sa siyang asawa, dito siyang anay, kamo na lang mag-uban. Tungod sa gitawag word nga jealousy. Everybody say man. Everybody say man. That is one of the most undeniable forces of love. Lingi ang imo asawa. Di na gani kaganahan sa imo asawa. Laylay na ang imo paghigog. Balhibo na lang gatindog nimo. Ubo na lay gagahi nimo. Jealousy, anong kahulugan sa jealousy? Fearful that the one you love may love someone else better or may prepare someone else to you. Sa Spanish nga word, gitawag ni siluso. Everybody say man. Kung ang imo asawa, pasagdan ka na lang. Wala pakialam sa imo. Mailag mo uli kag di, mag-isip ka na. Kay basig na alas kumpare di ako nuwa ka. Ito kay mauna ang gitawag yan. Hindi malikawan nga gitawag sa kong. Amo na nga ang Ginoo syado kay ka. Syado ka lang. Nga imo makita iya, gipabatyag ang tao sa tatlo kapag higuman. Number 1 is eros. Ang paghigugma nimo sa imo asawa, ang asawa pagkadto sa iya bana, ang nobya pagkadto siya nobyo, ang nobyo pagkadto siya nobya. It is a sexual na paghigugma. Amo na nga kon magtanaw ka sa naluyagan nimo nga babae, magtilap-tilap ka. That is eros. Kung ang asawa nimo bagong naligo, gatilap-tilap ka, that is eros. Dayon, ang gitawag ya pelio, amo ning prinsip ng paghigugma. Kag dayon ang isturge, amo ning pamilyal, amo ning panimalay nga paghigugma. Pero, what is happen in the not spiritual is also happen in this material world. Ang hambal ni Apostol Paul sa gitawag 1 Corinthians chapter 15, hindi ang spiritual ang nanguna, kundi it is the natural and then material. Hindi ka kaintindi kung hindi ka paintindihon, hindi ka kaintindi sa balatyagon, sa pag-alagad, sa paghigog mga matutuon, kung hindi ka iagi sa Diyos sa natural. Everybody say amen. Everybody say amen. Hindi ka makaintindi, hindi ka makasabot unsa ang plano sa Dios kundi ka iagi sa natural. Unsa man ang gitawag ya nagakatabo sa aton relasyon sa natural, gusto ta nga i-evolve ka sa Dios, dalon ka sa Dios sa dimension sa spiritual. Tungod kay ining eros, ining gitog pelio, ining sturge nga paghigugma, ang object sini tao. Ang object sini is human being. Amo na nga, kung imo abyan, ang object sini, ikaw, kag imo abyan, ikaw ang object, kag ang imo abyan kung ikaw, ang object sini. Kung pamilya gani, nga paghigugma, ang object, kung ikaw ginikanan, amo ang imo kabataan, kag ang kabataan,
ikaw nga ginikanan. Ang object. Gusto sa Diyos nga diin dalon ka sa gitog dimension sa improvement nga diin ang imo object amo na ang Diyos. Amo na nga kung may amigo ka nga madala diri. May nobya ka, may nobyo ka nga madala diri, may pamilya ka nga madala diri, imo makita, hindi na ang kasiguruhan nga magpadayon na siya. Kung ang object ikaw ang nagdala. Everybody say amen. Tungod ka ikaw, imo makita may panahon nga madula kasi pananawan. Pero kung ang imo gidala diri nga amigo, ang imo gidala diri nga nobya, ang imo gidala diri nga gitog pamilya, imo gitunan nga diin ang iya object sa pagigugma hindi na ikaw, kag makaintindi na siya nga ang the higher dimension of the object nga iya gitog developon ang Diyos, bisan madula ka papabilin na siya. Amo na nga, it is anak of maturity nga masiling nga, nag-undang ko kay nasandad ko, napandol ko kay may nagpasaway sa simbahan, tungod kay waay ka nag-idug sa pag-improve sa imo relasyon sa Dios. Nga gidala ka diri, agud nga matilawan mo ang higher dimension of love nga amo ang gitawag Diyos. Everybody say amen. Ang Diyos ya, tandaan mo ni, damo ngalan ang Diyos. Mamakita mo na nga nagsala na lang. May hiyuba, may yawi, well and good. May gitawag yan nga, jaba, ano na lang nga, hapit na magwaba. Daggana. Pero may ngalan ang Diyos. Tandaan mo ni, I would like to say with honesty nga jutay lang nagisgot sini. Siya ang abubuhan nga Diyos. He is a jealous God. Kato kita sa bersikulo. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos-Diyos. O pagsimba nini, kay ako ang Ginoong inyong Diyos, abubuan ako. Everybody say amen. What happened in the natural is also happen in the spiritual. Anong sulti sa ilonggo? Hindi ka maghakus. Magluwas ka na ako. Ito sis. Imo makita. Makasiling kang ibang nagsiling, may duha ka pagsimba. Veneration kag adoration. Pero, kung hakos na gani hambalan kag halok na, nagpaintindi na, pagmahal na. Kung ang imo gihalukan, kag imo gihakos, hindi na ang presensya sa Dios. Larawan na ang imo gihalukan, nagpaintindi na nagiinsulto mo ang Diyos nga abubuan. Everybody say amen. Kag sining pa niya, silutan ko katong nagasalikoy ka na ulakip ang mga kaliwatan hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Nagpaintindi ang issue diri amo ni. Kung magtukar ang kinaiya sa Dios pagka maabubuhan, hindi lang ka naghalit sa imo kagalingon, kundi naghalit ka sa imo palaabuton nga kaliwatan. Amo na kung may panahon pa, imo makita iya, imo pamalandungan nga way ka na sing akson, way ka na gitawag iya, halukan, magluwas sa spiritual nga presensya sa Dios sa panahon nga magpaduol ka sa Dios. Dito ko sa Mindanao, sa nag-stowaway ko, isa sa akong amigo nga, nag-ubra kami sa Balderrama Luging Company. Imo makita, nasunog ang gitawag bang house sa mga nag-ubra sa construction sa Balderrama.
Abi mo lang natabo. May sa kabulanon nga pag ulbo na sa kalayo, adaw di na makon. Hinghingagaw gigsulod siyang kwarto. Pagdumdum og may mga valuable siya nga mga material nga iyagi hingagaw o kuha. Kwarta o mga alahas. Dili. Gikuha niya dito ang iyang gitawag santos. Iyagi hakos. Na nga, wa na say buhok na nga, nakalbo iyang buhok sa kalayo. Kung naghilak siya nga, bahala na. Luwason ta ka Ginoo ko. Yes. Amo na ang problema sa Diyos. Everybody say na. Unsa pa nga mga bersikulo? Palihog. Basahon na. Ayaw kamo pagsimba ug laing Diyos. Kay ako si Yahweh, abubuan ako. Abubuan ako Diyos nga abubuan. Kadua sulita. Ako ang maimon, abubuan ako, abubuan ako. Everybody say amen. Kung ang imo gibatyag sa imo asawa, sa imo nobya, nga imo makita iya, nangabubuho ka, ingon ni ana, ang gibatyag sa Dios. Kung ikaw nga nagaingon, na anak ka sa Dios, gihimo ka sa dagway sa Dios, unya naghimo ka, giislan mo ang Diyos. Everybody say amen. Everybody say amen. Isa sa gitawag yung community of believers dito sa Mindanao, I think sa Surigao. When I was in the Word for the World, together with Dudong, nagpadala sing circular letter. Nagpuasa sila 40 kadlaw. Ang pangutana isa lang. Lord, suginli kami unsa gi problema sa Pilipinas. Everybody say amen. Unsa gi problema sa Pilipinas? Ug ilan na yung gipuasahan? Siya naka-40 kadlaw. Bilog ang kongregasyon. Ug pagkatapos nagsulat sila og circular letter nga kinahanglan ang mga Kristiyanon maghiusa sa pagpangayo. Pagampo. Sabi mo lang, ang sulti sa Ginoo, usa lang yan. Ang problema sa Pilipinas, Diyos. Everybody say amen. Tungod kay sa history, kung may gitawag gani, may kalamidad, may landslide, may gitawag ya, may mga natabo nga kalamidad, imo makita pareha sa liti. Ano tong gitawag mud flu sa liti nga daghan nga matay. Imo makita nag-ani kahadlok tungod kay isa ka semana ko no sa wapang landslide, misuroy ko na sa ninyo nangita og tubig wahatagi. Tukay wahatagig tubig, ang silot, lapok. Dito sa kitog sa history, sa gikawat ang Santo Niño dito sa Quiapo, nagbaha, pirting baha sa Manila. Abi mo lang panahon nila ni Marcos o ni Preslide, gigastuhan gito, gipangita ang kawatan, kay nagtuo nga kundi makita, imo makita, way katapusan ang baha sa Manila. Nakita, nadakpan ang kawatan, sige madyapong baha ang Manila. Unsa pang bersikulo? I would like to see it with honesty. Ano nga? Ano gani? Basahon ta? Kay igihan ang Ginoo nga inyo Diyos, nag-uban ka ninyo. Ito sis, imo makita, kung ubanan ka sa Diyos, you must be conscious of the truth na siya igihan. Kung sa imong matyagon nga, uban ka sa imong nobya niya, pagkasugata, siyang ex, naghaksanay sila. Ex
hari ka gid X. Masumbagan ang X. Kay ikaw, hindi ka na X, karon ang now. Siguro masiling ka, nandito ako. Nagpaintindi nga subong sila, igihan sa nga Diyos. Kadayon amuni ang waay hidden nga truth nga diin waay tungkara when you study about love. Everybody say, imo makita iya nga, ari ka diri kasimba, pirti ka mo kiay-kiay diri. Pag-abot po dito sa pista, adto po ka. Ngayon ka, Lord, dalon ta kas pistahan. When I was ako, pastor, dudong sa mga gustilo. Abi mo lang, anong hambal nito, Jo? Noy, upod sa kainday. Adto ta dito. Ubani ko ninyo nga manugal sa kasino. Agon ma-witnessan. Is that acceptable? Igihan sa Diyos. Kagsiling pa niya, kung himuon ninyo kini, basahon ta, kung himuon ninyo kini, masuko siya kaninyo, upuuhon ka mo niya. Everybody say, man. Unsa ka ang consequences? Puuhon ka. Amo na nga nagakapuo ta dire. Hindi malipay ang Diyos. Kadto ka sa, sakay ka sa kwan, sakay ka sa salakyan, ang magsugata sa imo, imo makita, Diyos. Kadto ka sa restaurant, Diyos. Dito sa Manila, gihimo nga bumbiro ang Diyos. Deposisyon. Amo na nagakaputa. You must be honest of what happened sa ato nasod. Tandaan ninyo ni, ang mga nasod nga pisos ang kwarta, mga pigado. Di sa Asia o dito sa Latin America. Ano ng Venezuela? Ano ng Cuba? Nga karon nabudlay pisos na sila because gikolonize sila sa Spanish. Pero ang mga gikolonize, you must apply the principle of comparison according sa history. Pero ang gikolonize sa Britain, sa United Kingdom, Malaysia, unsa ka bugana? Brunei. Singapore. Galar ang kwarta. Napigado bala sila. Nga ang gidala sa mga misyonary, nga mga gitawag, mga Britons, kag mga Americans, imo makita, hindi Diyos, kundi Biblia. Lakpakan na ito na Ginoo. Nga, puuhon ka mo niya. Everybody say, man. Dayon ano pa? Gusto na ko nga, basahon ta, giingnan ni Josue. Ano? Basahon ta, giingnan ni Josue ang katawan. Dili ka mo mag-aalagad sa Ginoo kay sa Dios nga balaan, abubuhan og siya dili mo pasaylo sa inyong mga salak. Everybody say, man. Unsay gibatyag mo nga imo makita dira sa imong asawa, dira sa imong trato, dira sa imong gitog kabataan nga gitawag balatyagon sa kasuko, balatyagon adin imo makita nagayamar o gitawag pagbalos amo nang balatyagon sa Dios. Because imo makita ara gani ang gugma sa Dios, ang purses, isa sa purses nga nag-operate, amugid ang pagkaigihan kung pagkaabubuhan. Everybody say amen. Hipos ka mo. Kasi may tao-tao pa kamo sa inyo balay. Sa hindi pa ko magalin, ako nalay bahala anak. Idulong nyo rin, kay palanggaon ko na. Amo na problema. Everybody say amen. Kan
cannot be explained by any doctrine and dogma of the religious gitawag ya theologians. Na gusto sa Dios nga din ang primary object of motivation amogid siya. Kag kung siya na gani, imo makita hindi siya gusto nga ang patik nga iya gibutang. Imo makita hindi gusto siya external kundi sa sulod. Amo na nga ang sulti sa Biblia, miabot na ang panahon nga din ang amay nagapangita o magsisimba nga magasimba sa espiritu o sa kamaturan. Everybody say amen. Everybody say amen. Kabalo ba ka sa gugma? Kung mabatyagan mo, it is an abstract word. Pero kung mag-manifest, it will manifest to the open arena of action. Everybody say amen. Hindi ba? Kung magigugma kaya sa isa ka babae, makaproducer kag mga cake, makaproducer ka o gitawag yang mga bulak, makaproducer kag singsing, ludhan mo ang imukwan, duhol sa singsing, you will marry me. Grabe. Amo na, may tatlo ko nga singsing. Engagement ring, wedding ring, ug tiri ring. He is a jealous God. Kung ikaw musiling ka, nakapurma ka na attachment sa Ginoo, nag-alagad ka na sa Ginoo, halong ka, you must study about sa pagkaabubuan o pagkaigihan sa Diyos. Kagamo na problema sa mga pastor. Imo makita yan nga. Nagahimo og hilikoton na masuko ang Diyos. Muna nga may question sa ako. Nga may gidilik man ang mga larawan na litrato malana. Kung litrato si imo amay kag iloy kag dayon, imo makita iya nga imo tanawon kag i-preserve mo, nakasala ka. Lain ang litrato si imo amay kag iloy. Kiway ni mo na simbaha. Oh. Lain ang Diyos-Diyos. Lain ang larawan. Hindi na litrato. Object of devotion na. Example. Si Dudong Abe, si Gingging ni, yaman ni palanggang asawa. Ara sila sa kwarto. Ara sila sa kwarto. Dayon ang haluk-halukan ni Dudong, ang gitawag ya, ang iyang litrato ni Gingging. Ano yung batyagon ni Dudong? Anong batyagon ni Gingging? Ari ko, ako'y haksa, hindi litrato. Kagamunang pilyur sa traditional nga religion. Gilitratuhan sa hindi pa insakto nga litrato o gitanusan ang Diyos sa hindi insakto. Kagtandaan mo ni, the message from the ancient time riiko again and again, even in this modern generation, na ang Diyos hindi na magliwat. Abubuan sa ng Diyos. Everybody say amen. Everybody say amen. Ang mga pasalamat ka nga, igihan ka kag-abubuan, agud nga kung maintindihan mo ni, makasiling ka, ingani gali, ang puwersa nga nag-operate sa pagigugma sa Diyos kanako. Everybody say amen. Ano gani? Number 1 is jealousy. Muna nga, tandaan mo ni balikon na kon. Hindi na gani ka mingin mo sa imong asawa, nga ako sa kuson sa iban, why nakapagigugma sila. Parehas ka na sa nagpaagong, ano siling? Akong asawa, milayas, ang height, 5'4", ang iya pamanit daw almond.
Kung makita nyo, inyo na lang na. Why na? Why na pagigugma? Madula ang pagigugma. Madula. Madula ang pagkaigihan kag pagkaabubuhan. Why na pagigugma? Everybody say amen. Ikaduha, purting damo ang bersikulo ni. Galing kay tungod kay kung dugangan taginig, damuon taginig, basig inito na putong linaga nga baka. Everybody say amen. Second process of love is the word attraction. Everybody say amen. The force of attraction. Kung ara ganing pagigugma, ara ang attraction. Everybody say amen. Ang saning attraction. The force of attraction, act of attracting, captivate. Pagbihag, due to oneself, pagkabig. Ito sis nga, kung imo makita, naghigugma gani ka sa Dios, attractive ang Diyos sa imo. Parang gimadji ka. Everybody say amen. Ang pamangkot sini, attractive lang ang Diyos sa aton. Ano naka-attract sa aton? Everybody say amen. Ano ning gitawag attraction? Daw gibihag ka. Dayon padayon. Daw gilumay ka. Si Toto nagkanto sa ati, sa ata. Mubakal sa gilumay. Ining ano ni, gayuma. Ang atay, gakuan sa mga sa mga gamot. Kay balo ka, ang mga itas siya, muna ilakuan beligya. Kay, mubakal kog lumay. Siling ang ata. To, waay na lang lumay karon. Ang lumay karon, dila mo kaglaway kag kwarta mo. Why na na? Why na na? Di bala? Everybody say amen. Imo makita iya nga bisan kon ang imo hitsura, imo makita isiling pa sa panultion nga even if you are the wisest man in the room, if your wallet is empty, no one will listen to you. When money speaks, many will listen. Amo na ang politiko, damo na mati. Kaya may kwarta mo. Parang gilumay. Kagkaroon, imo makita ang pamangkot sini. Imo makita, attractive lang ang Diyos sa imo pag-alagad. Everybody say amen. Pamangkuton mo pila ka nakatuig. Nagadako ba lang imo paghigugma sa Diyos? O nagkapurdoy ang imo paghigugma sa Diyos? Everybody say amen. Kaya ang word ng attraction, kalipay kung ara siya. Hindi ba lang? Kung ara ang imo nubya, baw, daw gina, daw gagilok buli mo. Di mo makita niya? Oo. Kagyando mo gid siya. Mula nga dito sa Kwan, dito sa Negros, may natabo dito nga, pertiging luyagan niya sa iya, sa babae. Karoon kay purti mang isuga ang amahan. Di man siya kapalapit. Kung para sa iya, ay mo makita iya, ang babae para sa bulak, ug siya alibangbang. Pero ang amahan lampinig man. Di ka pa doon. Purting attraction. Imo makita ka ng gitawag yan, tos kusina, gapaatbang lang. Nga imo makita yan, gapaatbang. Pero nakaidiya.
ang ngalan sa amahan sa babae, ang ngalan si Pikto. Iyagi atangan, why siya? Nanilag siya. Unsang urasa nga muhalin si Tiyo Pikto. Kay musulod siya. Karon, kay si Tiyo Pikto, pagkatapos pamahaw, mukadto man sa uma, o mukadto sa kabaw, iyagi atangan. Paghalin, sulod sa dayon. Ulo istorya sa dayon. Karon may nalipatan mga pisi. Hingbalik mas Tiyo Pikto. Abi mo lang, imbis ang iyang greetings, maayong aga, Tiyo Pikto, maing buntag Tiyo Pikto, abi mo lang, sa kahadlok na suli, Tiyo Aga, maing Pikto. Imo, kung kaisa mo na, kung maghigugma ka, na ining mga asawa nga gakusmod, kulang-kulang ni. Tungkol kay imo attractive mo. Imo makita mo ng asawa po nakaintindi sa attraction, nagsigi po pasiksi. Nagsigi na lang gitawag yan, nagsigi na lang tanaw sa espiho po. Nga, what happened in the natural is also happened in the spiritual. Ang Diyos siya, ga-produce attraction. Agud maatra ka. Everybody say amen. Ang Diyos siya, parehas ni sa bulang. Nga diin, ang iya kahumot, ga-attract sa alibangbang. Everybody say amen. Kung ang isa kasimban, magahulag ang Diyos, pahumutan niya ang pagpagkamayo, bendisyonan niya ang iyang mga kanakan, ang pagpasalamat, amo ng manifestation sa attraction sa mga tao nga diin nakakilala sa blessed Jesus. Kag I really appreciate nga pasalamat karon, pasalamat boss. Kasi ding ta purdoy gini simbahanan eh. Litson karon, litson naman boss. Pero mapurdoy bala. Tungod kay imong gialagaran, amo ni ang gitog creator sa universe at the same time the sustainer of all things. Palakpakan na ito na gito. Everybody say na. May milyonaryo kong membro, pamangkot ko siya. Ining inyo gihatag ni pirdi ka mo. Sining siya. Kung pirdi pa nag-undang na kami. Kung ang isa ka butang imo idulot sa Dios, especially sa pagpasalamat, thanksgiving is the greatest multiplier. Nato si Jesus, pila ka tinapay lang, pila lang ka isda, pero sa gipangamuyuan, pila ka bukag ang gitawag niya, ang gitawag niya nga sobra. Nga, because of the power of attraction. Everybody say amen. Ano ni? Just let us continue. The force of attraction is the force of love. Everybody say amen. Repeat after me. Basahon na ito. The force of attraction. What is the force of attraction? The force of attraction is the force of love. It is the all-powerful law that keeps everything in harmony between the lovers and the object of his love. Everybody say amen. Repeat after me. It is the all-powerful law that keeps everything in harmony between the lovers and the object of his love. Ito sis kung ara ang pursa sa attraction niya, amo ning harmonious power nga diin mag-ariglar, nga diin ang inyo ang naghigugma kag ang object nga imo gihigugma, imo makita, magkauyunay. What is the word harmony?
Kita, gainan, mati ko. Sa praise and worship, lain-lain ang instrumento. Lain tingog ang drum. Lain tingog ang gitog bass guitar. Lain tingog ang lead guitar. Lain tingog ang rhythm. Pero nga nung may pamation, ito kagiarin sa harmonious nga relationship. Everybody say amen. Nagpaintindi kung arang pursa sa attraction. Arang purse of attraction sa inyo, sa Diyos kag ikaw, nga amo ang object. Kay una diri ang Diyos, ikaw ang object, siya ang lovers. Everybody say amen. Amo na nga, pagsiling dira kay gigugma sa Diyos ang kalibutan, hindi na theologically nagpaintindi na nga ikaw ang object. Everybody say amen. Pero hindi ka magpabilin nga object. Sa dira nga din imo kita mutuo ka kag madawat nimo you form an attachment, imo makita ang elevation sa truth, ang evolution sa truth, imo makita ang Diyos na amo ang object mo. Everybody say amen. Hindi lang kay ikaw pirme ang object. Everybody say amen. Hindi lang pirme magsagulo ka, imo makita ka, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, imo pa ibutang ang imong ngalan, for God loves me. Kung speak to imong ngalan, for God loves speak to. Yes, amo nang sugod. Pero kinahanglan mahibalo ka as the time goon sa imo pag-alagad sa Ginoo, balis karon sa Ginoo, nga ikaw ang object, kinahanglan ikaw na ang lovers, kag ang Diyos na ang object. Nakuha ninyo? Kung wala ka pagkadawat sa Ginoo, karon ikaw ang object of His love. Pero kung ara ka na sa Ginoo, kag maedukar ka na, kag kapamati ka na kay dudong, kag nakuha ka na, naka-intra ka na sa gitawag community of believers, tudluan ka nga ang imo, ang object mo, ikaw na ang lovers, hindi na ang object mo kwarta, hindi na ang object mo edukasyon mo, hindi na ang object mo ang imo abilidad, kundi Diyos na ang object. Pagpakan na ito na Ginoo sila. Amo na nga, kung kay Diyos ang object, nakita na kon gabi sa dito nag-ihaw, ini nga mga tao naman may mga ubra ni. Pero nga nag-ihaw, sa selebrasyon para sa Diyos. Nga imo makita, ining mga nanilig, may mga ubran nga nabiyaan nila. Tugkay, kamo want to express nga nagtubo kamo, gitudluan kamo, nga ang Diyos na ang inyo object of attention. Anong hambal sa Biblia? Plus to. I keep the Lord always in the front of me. Ito si object siya. Gibutang ko ang Ginoo sa akon atubangan. With Him at my right hand, nobody will move me. Abi mo lang kung ang isa ka Kristohanon mag-mature lang, hindi siya magpabilin nga he's still the object of God's attention. Mangin lovers da kag ang Diyos siya, ibutang na niya sa iya atubangan, kag dayon imo makita iya, waay sing maka shikin sa iya. Pagpagkana. My heart is happy. Na? Kung ang Diyos na ang object, my heart is happy and my mouth is always singing. My body will be safe when I sleep. Ito sis, bisan pa pagkatulog to kay Diyos ang imo object, hindi na kitawag ang imo mga dalamwanon, Diyos na. Pila sa inyo din nga nagdamgo nga, nag-praise and worship ka mo. Nagkanta ka mo sa Ginoo nga malipayon. Nagtambong ka mo Bible study. Namati ka mo sa wali ni Dudong. Natabo na, tungod kay nangin lovers ka na, kagang Diyos ang imo object, pagpakan na ito ng Ginoo. O sa pangabil sikolo. Ari na.
Siguro pila na giwali ni Dudong dire. Pero repiton ta because repetition is necessary when there is truth. Basaon ta. Kinsa may ako ang anaas at anaas sa langit. Mas kugunta. Di ta gusto magigugma sa Diyos. Pabilil na ta object. Everybody say amen. Amo ng problema sa panimalay. Pirmi lang ang bata ang object kag na-spoiled. Pirmi lang gihatagan. Bisag tigulang na gihatagan lang Japon. Oh, when I was nagpastor sa mga tigulang na may pamilya na sige Japon gisagod sa kon. Object gihapon ni Demilda. Anong guwa? Nagpakilimos ang iban. Tungod kay ang imo bata karon object of attention mo na. Pero kung maedukar mo na sa Dios, kag ang Dios siya mangin object sina, kag ang Diyos siya mag-arrange na ikaw madala ka sa blessing to kay tudluan na sa Dios nga may obligasyon na sa pagsagod sa imo katigulangon. Pagpakan na to na Ginoo. Sino ning mga tao nga gi-abandonar, mga tigulang nga way na nagsagod? Nangin gitawag na nga kwan, nangin gitawag kasablagan na sa pamilya. Nga ina nga panimalay, waay na naghimo nga object ang Diyos. Pero sino ni nga mga kabataan nga hangtod sa katapusan sa kabuhi sa ilang amahan, ila gisagod tungod kay ang ila object ang Dios kag ang Dios siya nagpasidaan sa ila. Tahura ang imo amahan ug ginahan agod nga maglawig ang imong kinabuhi. Ug walay bisan unsa dinhi sa ibabaw sa yuta nga akong gitingho gawas kanimo. Ito si maabot ka gid ini. Yes. Amo ning maturity. Everybody say man. Sabi mo lang, diwa ko ka klase ng tao nga mati sa pulong mo. Gipalapos lang sa piyak kadulugan pagkatos biyak. Pero maila na kay hingagi. Bisa gipalapos pero may hingagi. Ug sa kuan pa hingagi la na, pero may tunog. Kay panahon na palundumon na sa sige. Pero ining tao nga gaumpok lang. Nga, tandaan mo ni, when the real perception of reality ang ara sa imo, ang real perception of reality, religion, education, posisyon, imama kita, budlay kahimuon ng Kristohano. Na, kung kaisa, gamiton sa panulay ang imo posisyon, gamiton sa panulay ang imo kwarta, gamiton sa panulay ang imo reliyon, nga hindi mo na ibarter sa truth. Agripa, ang nag-witness si Apostol Paul, ano si Apostol Paul? One of the brilliant apostle of the New Testament. He was able to write the 13 immortal epistle of the New Testament. Pero, tungod kay gaumpok lang, sa gisultian ni Apostol Paul, na kinalan ikaw ya, nalidyabol ka sa nagakatabo, nga ining Kristo Jesus gilubong na banhaw. Hindi ni likom sa imo kahibalo kasi nito kay ang imo asawa nga si Bernice isa ni kahudiyo. Hudiyo ni kag nakahibalo kasi ni. Bino ano ni Juan? Anong siling ni Agripa? Pablo? Kasi gawnaw na kahumok mo ko imong Kristohanon. Siling si Pablo, hindi lang ka. Hindi ka lang. Kundi ang tanan nga namati, karong gusto ko nga mahimong Kristohanon. Gusto ko nga mga makaibalo sila ang object sa pagigugma sa Dios. Luwas lang sa mga gintalikalaan kong ginapos. Muna nga, badbara ang gapos sa reliyon. Badbara ang gapos sa edukasyon. Badbara ang gapos sa kwarta. Agod nga mahiluay ka. Siling pa ni St. Chrysostom, to be another man that I am, I must abandon that I am. Kung gusto ko mangin lahi nga tao, pinasahi nga tao, kinahanglan may i-abandonar ko. Everybody say amen. Kagang i-abandonar na ton sili nga kapanahonan sa mag-operate ang puwersa sa gugma nga mo ang attraction, tandaan mo ni nga hindi ka magpabilin nga object of his attention, kundi mangin labers ka niya.
Palakpakan na ito na Ginoo sila. Kung lovers ka niya, hindi bugat ang pag-alagad sa Dios, hindi bugat ang pagsimba sa Dios, hindi bugat ang imuhilikoton sa Dios, tungo kay ang gugma, mo producer ni gitawag trabaho nga din, hindi ni mo isip sa mga butang nga iagihimo, to kigihimo yan na nga may pagigugma. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Ano pa ning attraction? Let's continue. When you feel an attraction to your favorite food, di ba? You are feeling love for that food. Hindi ba masugot ka kasi hindi, pati mo ang giluto karon. Pero hindi ko magpati nga tanan nga putahe naka-attract sa imo. May naka-attract sa imo. Kag-amo na ang imo unahon pagkuha. Everybody say amen. Without attraction, repeat after me, without attraction, you would not feel anything. All will be the same to you. Ito sis, ang pursa sa attraction is so important tungod kay kung hindi ni mag-operate sa imo, imo lang parihason ang Diyos sa mga butang nga imo ginagamit. Do parihas lang ang Diyos sa imo gitawag ubra, do parihas lang ang Diyos sa imo gitawag pagkaon, sa imo activities nga routine adlaw-adlaw. Pero kung ara gani ang persa sa attraction, tandaan mo gini nga ara ang imo ubra, ara ang imo hilikoton, ara ang imo gitawag daily nimo nga activities, pero labaw gid siya to kay amo ni ang attraction nga mag-ilibit sa Dios sa imo relasyon sa Dios. Pagpakan nato ng Ginoo. Without attraction, na parehas lang ang tanan. Amo na ba sining dalon mo sa simba? Amo malang na Japon. Na, way ka producer attraction. Pero kung pag-abot dira iba na niya, lain na ni nga simbahan na, may maintindihan na ko sila. Ito sis, kung ang attraction mag-operate, way makabalabag sa imo, mubalik agid tungod kay amo ng puwersa sa gugma nga nagpo sa imo agud ma-manifest da sa open arena of action. Ano pa? Hari na. You would not know what you love or what you do not love because you would not be attracted to anything. Amo ni ang gitawag borderline eh. Makahibalo ka sa imo gigugma kag wala nimo gigugma paagi sa word nga attraction. Everybody say amen. Ito sis ang isa ka tawo nga makabatyag na sa paghigugma sa Dios, imo makita hindi na lawlaw nga tawo. If you would not be attracted to another person, particular city, houses, or sport, music, clothes, God, anything. Parehas lang na sa sport ang Diyos, parehas lang na sa imo balay, parehas lang na sa partikular ng mga butang. Pero kung attractive ka sa Diyos, ang Diyos ya himuon ni mga labaw sa sini nga mga butang. Everybody say amen. Mayroon pa? You treated them all as useless. Everybody say amen. Tugok ang tao ay gitupong niya ang Diyos sa reliyon niya. Gitupong niya ang Diyos sa iya gitog activities. Ito sis, pwede niya mabiyaan, pwede po niya mabiyaan. Because it is through the force of attraction that you feel love. Everybody say amen. Makatukta sa ika-tatlo, why na? Amna. Diri na ta sa ika-tatlo nga puwersa. Namirot na gani? Jealousy, ika-2, attraction, ika-3, commitment. Ang commitment niya, purmisa na mo, pledge na, task na, things to be done, surrendered, pasalig pangako, buwat kag tugyan. Amo ning final nga gitog puwersa sa paghigugma. Everybody say amen.
Nga kung gitawag kaya nga maghigugma ka, mangako ka gidya. Everybody say amen. Di ba la? May exchange baw. Baw, hibi-hibi pa. Till death do us part. Wow. Tungod kay kung commitment gani, hindi ni mo makuha sina, hindi ni mo makihad ang purod nga pasali. Pangako, buwat, ug tugyan. Everybody say amen. Gutom na ka mo? Dayon, ano pa? Is the belief in a relationship. Tandaan mo ni commitment, gitawag ya ang relationship, hindi ni mo makuha. Wahaon mo ni. Is the belief in a relationship permanence and the understanding that at all times your union will need a life jacket to stay afloat. Ang commitment niya, parehas ni sa life jacket, nga bisan malunod na ang barko, bisan ang storm ara, bisan maabandon na ang gitog sa lakyan, kung may life jacket ka, mulutaw ka lang. Amo naman kasiling ka, nga may mga tao nga grabe ang pagsulay, grabe ang mga kasakitan, grabe ang mga kabudlayan, pero imo makita iya, nagkabuhi ibabaw sa storm. Tungod kay ang life jacket, amo nang ila commitment eh. Everybody say amen. Everybody say amen. Kag ini amo ang kitag pinaka-importante sa tanan. Everybody say amen. Dayon, has a dual role in your relationship. You can view commitment as a vehicle to help deepen your love, and you can also view it as a safety net of sorts, a way to protect your marriage or relationship with God during the difficult periods that each and every relationship experiences. Hindi na li life jacket. Parehas ni salakyan nga magdala sa imo sa deeper nga paghigugma sa Dios. Kag iniya, makasurvive ka sa difficult time sa circumstances. Everybody say amen. Sabi mo lang, may harapakat. Allows love and intimacy to mature over time. I-allow gid ang imo intimacy over time. I-allow gid. Tungod kay kung mga lagad ka sa Ginoo kag ining tatlo ka butang hindi ni i-allow nimo nga makultivate anumang kakadugay, hindi garantiya nga magpabilin ka sa Dios. Everybody say amen. Someone ends a relationship because the excitement of the new love has diminished. Masugot ka kasi may diminishing factor ng pagigugma. May panahon gid nga imo makita there is an element of renewal. May panahon nga di ka naganan mo simba, di ka naganan mga muyo. Uy immune sini bisan pastor. May pastor di naganahan mo wali. Sila sa si Eloy. Ma, di na ko ganahan mo katusimbahan. Taka na kong tanaw ng mga tawhana. Uul mga itsura anak. Silang uy, taon dong, adto kagig, ikaw may pastor. Sino may muwali dito? Because there is a diminishing factor. We are not immune to this. Pero kung ara ang commitment, parehas na life jacket, parehas na vehicle nga magdala sa imo, nga makasurvive ka. Misses out the opportunities that a relationship bring for individual and mature growth. Utod, why iban nga makamatured sa tao is his personal commitment to serve God. Palakpakan na ito na Ginoo. Makato kita sa why nakat sa commitment. Makato kita sa biblical example.
makato kita sa liyok. Siguro, i-discuss na. Hindi na ato na lang. Hindi na sibuhanuhan na lang. Ini amon na tabo ni during the time of Christ. Everybody. Nga ang attraction kag ang gitawag commitment nag-abot sa isa ka particular nga kasaysayan. When Mary poured out the oil upon Jesus, kasaysayan masibuhan, no? Palihog sibuhanohan na lang. Okay, sige tag-interpret. May usa ka paresyo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon. Busa miadto si Hesus sa balay sa paresyo o nakigsalo kaniya. Dayon, ni adtong lungsura may usa ka babay nga daotag kinabuhi. Dugan ng tagbasa. Sa iyang pagkadungog nga si Hesus nagkaon didto sa balay sa paresyo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Dayon. Samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Hesus, mihilak siya og naumod sa tiil sa iyang mga luha ang mga tiil ni Hesus. Iyang gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Hesus o gihaggan o gibubuan sa pahumot. Dayon. Sa pagkakita nini sa paresyo nga nagdapit kang Hesus, miingon siya. Nabran out na now. Kung saan yung faktor ini, yawa o human error. Sa pagkakita ni ini sa paresyo nga nagdapit kang Hesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, kung tinuod pa nga propita. Dayon, kining tawana, makaila unta siya kung kinsa ning babae nga mihikap kaniya o unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Dayon, apan si Hesus miingon kan, Simon, tawag siya, Simon. Na nga, basig way Simon dire. Imo makita, aduna ko isulti kanimo. Si Simon mitubag. Sige, magtutudlo, sultihi ako. Anong kwan? Miingon si Jesus, may duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam o kwarta. Ang usa nakautang o 500 nga denaryo o ang usa 50 ka denaryo. Dayon, apan kay silang duha, wala mamakabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon, karon, kinsa man sa duha ang labaw nga nagkigugma sa nagpahulam kaniya? That is the question. Simon, sino mang duha? Sino man ang itawag nga duha nga sino man na nakautang nagkigugma sa nagpautang? Dayon ang tubag. Mitubag si Simon, bright ni si Simon. Mitubag si Simon. Sa akong huna-huna, imo makita dito sa mo, may isa dito nga pangutan-on nimo kung mahubog na siya. Ingon sa nubo kong pangagpas. Dayon, mungisi siya kay pangag na de siya. Imo makita si Simon, hindi inubong pangagpas ni. Sila mitubag si Simon. Sa akong una-una, katong dakong utang, husto ang imong gitubag. Miingon si Jesus, kuri ka dyan. Ang dakong utang. Dayon, ano ang logic? Dayon, yan. Unya, milingi siya sa babay. Ug miingon kay Simon. Nakita mo ba kining babayhana? Mianhi ako sa inyong balay ug wala mo ko hatagig tubig aron ihuga sa akon mga tiil. Apan gihugasan niya akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran sa iyang mga buhok. Kabalo Simon. Way ni imbitahan mo. Way ni ini mo giimbitar, way ni kabaton invitation letter. Pero may anhe dire, kay hindi ka ang attraction. Hindi ka ang object.
Ulan tao bala, pagsulod niya diri, way sa pakialam sa mga tao. Way sa pakialam sa judgmental nga attitude. Way siya. Direkta siya diri sa akong luyo. Gihimo ko niya nga object of attention. Ha? Kung sa igihimo, imbis tubig ang iyang gihugas, ang iyang mga luha. Sayon ba ang paghalok sa tiil? Kamo, may mga nobya mo. Hingalok mo sa tiil? Ari man ni inyong asawa, nakaagi naghihalukan sa tiil? Kanang may kalyo? Be, sino diri ansap ka kamot nga bana nakahalok sa tiil? Na. Oh. Hindi lahog-lahog. Ikaw day, kaagi ka nga, gihalukan ka sa imong mister sa tiil? Dira gid sa aping. Na. Pero inilain ang tiil ang gihalukan. Ang bilog nga pagkataon ni Ginoong nangin attractive sa iya. Sabi mo lang sa pag-alagad sa Ginoo, tandaan mo ni, tanan nga bahin sa Ginoo attractive na sa imo. Everybody say amen. Everybody say amen. Dayon, gihugasan niya ang luha niya. Lugluhugan ni mo. Gihilakan ni mo. Ug ang gitrapo, hindi tawel, ang iyang buhok. Sabi mo lang, tandaan niyo niyo mga kauturan. Modern Christianity is being invaded by the tireless promoter of the gospel. Ang modernong nga Christianity, kung makita iya, yes, may kalipay. Pero igso, dalon ka sa Ginoo, na kung mag-isahanon ka, makahila ka, nga magdumdumon sa kayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kag inang paghilak nimo sa Ginoo, amo na magtulod sa imo sa tinuod nga kalipay diha sa pagsimba. Lapagan na to na Ginoo. Everybody say. Everybody say. Tungod kay amo na ang gitawag bedrock foundation na padumdumon ka na may Diyos ka na nagmahal sa imo. Balikon na kon. Waay imbita pero hingad to. Na ang atraksyon na iyan na batyagan nag-produce commitment na di nahimo niya ang hindi mahimo sa iban. Then padayon ang pagbasa. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako. Hindi rabbinical kag cultural na context. Kung may bisita ka sa mga Hudyo, kinalahalukan mo na as a sign of welcome. Nagpaintindi palangga mo siya. Amo na nga sa Song of Solomon may paghalok, may paghakos. Ano gani? Hindi ka maghakos sa iban, hindi ka maghalok sa iban. Iniya, siling pa niya, apan siya sigig halok sa akong tiil sugad sa akong pag-abot. Uy, sa pakialam. Kaya ang problema gud sa Christianity amo ni, ang object tao. Inang gitawag yung siling, di na ako simba kay, nasandad ko. Utod kagabihan kon pa na. Way pa na nagtadlir. Ang i-object sina tao. I-object sila tao. Kaya kung si Satanas magulag, himuon niya ang object ang tao. Himuon niya ang reliyon nga object. Na kung may kasawayan, da mo depart na siya. Pero kung ang Diyos na gani,
imo makita, way na siya pakialam tungkol kay ang labing importante para sa iya, ang naka-attract sa iya, hindi na tao kundi Diyos. Dahil ano pa? Wala mo dihugi og lana ang akong ulo, apan iyang gidihugan og pahumot ang akon mga tiil. Dayon, ano pa? Busa sultihan ko ikaw nga ang dagan niyag mga sala gipasaylo. Ang problema nato amo ni, gaisip ta nga jutay tag sala. Everybody say man. Amo na jutay pod atong pag-alagad. Inang gitawag niya, di mo tungha og dagyaw, nag-isip na jutay nagsala. Kanang di mo hatag, nag-isip na jutay og sala. Kanang kumuran, nag-isip na jutay og sala. Pero kung makalambot ka, nga ang imo sala nga gipakamatyan, dako kayo. Kag ang kabalaslan nga imong gibalos, jutay rin ni katiting rin. Hindi ni ka-proportion sa sala nga imo na imo. Everybody say amen. Everybody say amen. Istorya ko dito sa kwan. May nangumpisal ko, no? Imo makita pa pangumpisal. Padre, tugan ko sa akong mga sala. Siling ko, no, willing ka nga imo itakwil kag ipangiwala ang tanang mga buhat ni Satanas sa imong kinabuhi? Dugay ko no katingog. Madugay ka man. Pagdali kami magsunod pa, padidigin mahimo, may anak kami ni Satanas. Dugay-dugay hinglagapak sa luyo. Oh, anong sa mga anak? Gibugbog ka man. Ang akong asawa, padre, may kuyog sa ako. Tungod kay ang problema, karon nga panahon, ikaw nag-estimate kag ikaw nag-evaluate sa imong sala. Kung ikaw mag-evaluate, di kini mo evaluate na nga dako, jutay lang gid. Sigihon ko ni chismis, jutay mo lang ni. Sigihon ko ni pagkadalo, kajutay mo lang ni. Pero kung pariya ka sa sini nga babae, nagaisip nga tagalumapaw ang sala. Tagalumapaw ang iyapon paghigugma. Palakpakan na ito na gina. Ako nakita ning perting bakasa, dre, lago ning sala. Ito nagsaot, dre, ano ay hanto kuno ay panis Ginoo? May magtsatsa. Kita yan, kiay-kiay nga, may mo. Pero, tungod kay nag-isip, nadakog kabalaslan sa Dios, nagpagamit sa Dios, ug nangin blessing para sa Dios. Ug dayon ang sulti dre, iyang gipakita apan kinsa kung gipasaylo sa jutay lang mga sala, nagpakita og jutay usab nga pagigong. Simon jutay lang gini mo pagigong masakon. Tu kinag-isip kang gagamay kag sala. Sabi mo lang, silang paningin ni Jesus. Bisan diin iwali ang gospel sa bilog ng kalibutan. Magakuyog ang kanungganan nini nga babay. Entonces, nakalambot ang gospel des bantayan, nakalambot ang kaluwasan des sa bantayan, ginatudluan ta na kinahanglan ang primary focus of attention kag commitment amogid ang Dios. Pagpakan na ito ng Ginoo. Kagdayon, imo makita ya, kay balo ko, nga rin sa kung huna-huna, harap po sa inyong huna-huna. Pero, allow me to see something. Imo makita ya, sa area sa commitment, magatindog ta. Allow me sa paghatag og ilustrasyon as a conclusion. May isa ka gitawag may isa ka tao nga nagpuyo sa barangay. Imo makita ya, way na siya mga parinte, way na siya mga himata, luwas siyang iro, iyang mahal nga iro. Nagakabuhi siya upo dira sa barangay. Isa ka bisis, nagmasakit siya. Dayon, imo makita, to make the long story short,
nadiparahan sa mga iyang silingan nga patay na siya. Ug ang barangay captain nanawagan sa barangay nga tabangan nga malubong. Gihimuag lungon, gitawag yang gipulawan, ug dayon miabot ang panahon na gihimuan og panteon, ug naabot ang panahon dalon na siya sa katapusan niya nga kapaulayan. Sa dira ang mga tao nagkumpanyar likom sa ila nga misunod ang iyang iro. Sa dira nga tatapos ang ilubong na siya na mauli ang mga tao, pero ang iyang iro nagpabilin. Naglubog sa ibabaw sa iyang patio. Ug dayon wala na may pauli sa balay. Diin dito siya nagpuyo. Ug dayon nagkabuhi na lang sa ihatag ng mga lipover kung kitawag panahon nga may lubong. Ug isa kay gayon, nakitaan ang iyang iro nga naglubog ug walay kinabuhi ibabaw sa iyang patio. And that is this example of commitment. So, we are pilgrims and sojourner. Hindi ta magapabilin kanunay nga buhi. O ako kamuingnan. Before I depart from this pulpit, ngang pangita sa Ginoo. Sa gugma nga imo gihalad, sa gugma nga imo nadawat, may elemento na sa jealousy, attraction, and commit. Kag sa dira, diin, mauna ang imo mabatyagan. You are a primary object of his attention. Pero pagkakaroon, i-encourage lagi ka. Hindi ka na magpabilin nga object, kundi ikaw na ang lovers, kag ang Diyos na ang object. Everybody say, anong sulti sa Biblia? Ang mabilin, tulo. Pagtuo, paglaom, gugma. Pero ang labaw sini, ang gugma kayo. Amo na nga sa barog ka karon. Ang pinakatahuma ako nakita na pamatian sa imong asawa, pamatian sa imong bana, pamatian nimo sa imong mga anak, inagi makabati ka na gihigugmata ka. Kung amo na ang imo naluyagan nga pamatian, ano ayan? Kanindot pamatian sa Diyos. Namuingon ka karon. Ginoo, gihigugmata ka. Ug ang akong paghigugma sa imo, nakita ni sa arena of action sa akong pag-alagad sa imo. Ini akong paglimpyo diri, tukigigugmata ka. Ang akong pagtabang sa gitawag pag-ihaw sa baka, gigugmata ka. Tukigigugmata ka. Ang akong pagluto, gigugmata ka. Ang dayon, ang akong pagsimba, gigugmata ka. Kung sa kakadako, kalipay sa Diyos. Uhaw ang Diyos. Tungod kay ang mga tao karon nga kapanahonan, pirmi lang nga gusto mangin object of attention sa Diyos. Pero ini nga simbahan, nagsugod na sa spiritual evolution nga diin, ara na sa arena of action sa commitment. Muna nga, kamo, may panahon na diin ang iban nga simbahan, magkadto dili, kag mo obserbar
sa gi-exhibit ninyo nga extraordinary nga gitawag ya performance tungod kay naghigugma kamo sa Dios. Muna nga sa sining nga tion before na konsidudong tahugon. Let us bow our head. Ang Diyos siya, interesado siya sa corporate gathering. Pero gusto siya nga ang corporate gathering kaangay karon founded upon the personal declaration na diin, gimahal na ton ang Diyos. Kag kung mahalon mo ang Diyos, everything will be arranged. So on, I would like to say with honesty, way ko katuon paghigugma sa kong asawa, kung way ko naghigugma sa Diyos. Nakaintindi ko sa iya sa naghigugma na ko na Diyos. Muna nga, ingna ang imo ko galingon. Lord, gusto ko makaintindi sa akong panimalay, gusto ko makaintindi sa akong asawa, gusto ko makasabot sa akong bana, gusto ko makasabot sa sitwasyon sa akong panimalay, pero nagatuogi ko nga ini na pundar sa akong personal nga paghigugma sa imo. See something to God. Hindi na ko mag sa mga music ministry. As we bow our head, pakigambal sa Diyos. Personal, gigong mata. Amo lang ko sini. Ingon lang ko sini. Hindi ko will non bantayan. Hindi ko parihad di sa mga gitawag yang mga may mga tao nga din may manggiuyatan sa politika. Pero Lord, ari ko. Manaad ko. Sugod karon. Higugmaon ta ka. Let's bow our head. Gambal sa Diyos. Ayaw pag-usiking panahon. Time is running out. Isa sa mga membro dito sa Kades, nagsilang sa pagkatapos na kunwali, Brad, salamat gid nga imo ko giwalihan. Amuning balunon ko sa katapusan nga pitik sa kun kabuhi. Amuning balunon ko sa katapusan nga diin oras kag minuto sa kun kabuhi nga makapabati ko sa Dios nga gihigugma ko siya. Kag amon ni ang akomplete sa eternidad. Hallelujah. Amuning ipliti ko. Ano bala ang imo ipliti? Ang imo paghigugma sa Diyos. Kaya ang Diyos siya, hindi ni makasarang pag-abandonar sa mga tao nga naghigugma sa iya. Amo na nga, pagkaingon ka karon, kung sa pinakadako nga sala, igsuon, sugiran ka. Hindi pangawat ang pinakadako nga sala. Hindi ang adultery ang pinakadako nga sala. Hindi ang pagpatay ang pinakadako nga sala. Ang pinakadako nga sala, amo ang violation sa pinakadako nga sugo. Nga higugmaon mo ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing, sa bugos mong kusog kag sa bugos mong kalag. Entonces, kung masiling ka karon, na hindi ka magigugma sa Diyos, you committed the greatest sin ever committed sa mga tao nga nauna sa aton. Hindi blat, hindi taluyag kay Judas, hindi taluyag kay Saul, hindi taluyag kay Balaam. Ano ang sala sini nga mga tao? Ang sala ni sini nga mga tao, hindi religious nga sala. Why sila paghigugma sa Diyos? Na nga, ikambal sa Diyos. Tas bawalan. Kung nakabati kadra sa kilid, pabati ang Diyos. Pabati siya. Singa na sa Lord. Palanggata ka. Pasalamat ko nga, ari ko sa sining simbahan, nagitudluan ko siyang pagig. Ari ko sa sining simbahan, nagitudluan ko sa commitment. Ari ko sa sining simbahan, kitudluan ko sa pag-alagad na tinunan na ito sa'yo.
Hindi ko magapabilin nga buhi hangtod sa hangtod. Kung isa ka pamatuod na kung lawas may kaluyaw na. Pero Lord, I would like to be honest with you. Balunon akon. Hindi ang panuguntugon akon sa akon panimalay. Akon balunon. Akon pagigugma sa iyo. Sister Toria, sapit na siya namatay. Hingingon gid siya. Dal ako niyo sa simbahan. Dal ako niyo sa simbahan. Sa sina nga adlaw nga gidala sa simbahan. Abi mo lang niyo siya, iko. Unsay imong plano? Siya gusto ko mamatay diri sa simbahan. Okay. Ako nabatyagan na sa iyang mga pag-antos pila ka bulan nga way sa dala sa ospital. Pila ka bulan nga nagaligid-ligid siya sa kasakit. Pila ka bulan nga makabati siya sa pagmulay. Pero ako nakita ang yagugma sa Ginoo wala galuman. Ang iya gipinsar ang muna ang Ginoo. Ang dayon namatay siya. Ang iya balon amo ang gugma sa Diyos. Ang iya ginbalon amo nga gimahal niya Diyos. So tanan sugot na kagsini mo halitas kalimutan. Pero siguruan lang yun nga hindi reliyon ang imong mabalon. Because religion is nothing for salvation. Ang imong mabalon ang pagkigugma ni Jesus sa imo kag ang imong gibalos na pagkigugma sa iyo. Pagkigsulti sa Ginoo. Hallelujah. Lord, we really believe your presence. We really believe that the Holy Spirit create the environments of love. But Lord, when there is love, your presence is so effective in our midst. Lord, gawa ka sa langit, tamwa ka, pamatii ang pag-ampo sa imong mga katawan. Pamatii ang pinakatahong na deklarasyon na gimahal kanila. Pamatii nga nakaintindi sila sa word nga attraction, word nga jealousy, kag word nga commitment. Siguro, Lord, hindi kami mag-upod paghalin sa sini nga kalibutan. Pero isa lang ang amon katuan. Isa ka lugar sa paghigugma. Upod sa imo. Usa lang ang amon katuan. Isa lang ang amon destino. Amo ang langit nun nga duog. Nga dira sina ara ang matutuon nga paghigugma nga amo na batyagan samtang buhi pa kami. Pag-isulti sa Ginoo. Hallelujah. It is an opportunity. Ang pag-isulti sa Ginoo nga gihigugma ta siya amo ni ang unod sa sini nga selebrasyon. Tungod kay ang Ginoo karon galantaw nga din imo makita ang sentro sa sini nga selebrasyon. Nahimo ni sa bisan pa sa kabudlay, nahimo ni bisan pa sa kalisod, nahimo ni bisan pa sa pagkagastuso sa sini nga selebrasyon because kamo nga ari diri nagigugma sa tungod kay ang inyo pastor, ang asawa niya, ang iyang bata, kag ang iban nga mga leader, kag kamo nagigugma sa iya. Hallelujah. Kigambal sa Ginoo. Yes, Lord God, allow these people that their prayer will be heard
that these people will express the heartfelt gratitude of loving you as God. Kigambal. Hallelujah. Dalayahon ka, O Diyos. Dalayahon ka. Dalayahon ka. Dalayahon ka. Sino sa aton dere ang nag-ampo kagato karon, nag-ampo pa, nagimahal niya Diyos? Ansap ko nung kamuti kamuya. Ansap. Di kamuya. Hallelujah. Abi mo lang anong sulti sa Biblia. Bisan sino nga magkakahuya sa akon, magkakaulaw sa akon, ining ato taliwala sa dautan nga kaliwatan, igakaulaw ko siya sa akong amahan nga langit na. Igsoon, karon ng panahon nga hindi kini mo ikaulaw ang imo pagigugma sa Dios. Hallelujah. Ang imo pagbayaw karon hindi na napag-intindi nga reliyoso ka, membro ka sa sining nga simbahan. Ang imo pagbayaw karon nagpaintindi nga gipalangga nimo ang Dios nga amo ang pundasyon sa sining nga simbahan. Hambal sa Ginoo. Yes. Pakigsulti sa Ginoo. Hallelujah. We bless your name, Lord God. We bless your name. We bless your name, Lord God. We bless your name. Just continue to raise your hands. Anong sulti sa Biblia? Ang imo patik sulod sa akong kasing-kasing may epekto sa akong bukton. Nagpaintindi kung nagkapatyag ka sa pagigugma sa Dios, ang imo karon pagbayaw epekto na sa patik ng gibutang sa Dios sa imo kasing-kasing. Kagdayon, according to the principle of delegated authority, ang inyo pastor, with the agreement sa iya panimalay, ging, dong, lakat ka mo dere. Dere ka. Hindi bala nga gikabudlayan ni mo ni nga mga tao. Hindi bala upod kay gingging imo ni sila gihaguan. Ano ang primary object of motivation? Hindi kay una sa tanan daloon nimo sa langit, kundi ang primary object of motivation nga sa hindi pa sila madala sa langit, mangin committed sila, kag attractive sila sa gipresentar mo nga biblical God sa ila tunga. Donggeng, ang legacy ninyo, hindi ang inyo, ang hindi nga simbahan na dako. Ang legacy ninyo, ang mga kalag na inyo na paliso, halin sa kadudulman, pagkato sa kasanan. Donggeng, this achievement cannot be rewarded in this life. Perhaps cannot be rewarded in this life. Tungog kay ang kasaysayan nagpamatuod sa gihaguan yun ni sila. Hindi maayo nga mga butang ang nagakatabo sa inyo. Pero tungod kay ang Ginoo siya kayo, ang mga malain ang nagakatabo gihimo sa Ginoo nga maayo. Tungod kay ini nga mga katawhan, ikaw ang leader. Hindi lang kay dalon mo sila sa langit, kundi tudluan mo sila sa pagigugma sa isa na ato sa langit nga mo ang Diyos. Pagpakan na ito na gina. No? I-intrigar sila sa Diyos. Dari ka mo, saka ka. Hallelujah.
Check. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Diyos. Kagdayon, sama sa gisulti ni Bradjan. Isa lang gid ang akon kalipay sa akong kasing-kasing. Kung makita ta kamo nga nagmatinud-anon sa pag-alagad sa Diyos. Isa na ko mismo, way na ko handom sa kabuhi. Ang handom na kon nga, paano ka mo magmainiton sa pag-alagad sa Diyos. Tungod kay para sa akon, ang pinaka-importante nga butang, nga maangkon ninyo ang Diyos nga akon manaangkon. Amo na nga, salamat sa mga mensahe nga aton nabatian karon. Abi nyo lang, isa sa promisa sa Dios sa Salmo 91:14, luwason ko kadtong nahigugma ka nako. Ini nga promisa sa Dios, matuman ni hindi paagi sa aton reliyon. Ini nga promisa sa Dios, matuman ni hindi paagi sa aton profession, hindi paagi sa aton pagka maayong tao. Matuman ni kon may dalom ka nga pagigugma sa Diyos. Kag amo ni ang isa sa butanga akon pirmi ginapakilala sa inyo nga ang object sa aton pagigugma dira ginaton ibutang kang Kristo Jesus. Abi nyo lang, one of the manifestations sa gugma ang oras kit. Amo na nga ang tao nga naigugma sa Dios, hatagan giniya oras ang Ginoo. Kahibalo ko nga ang Dios mahinatagon siya nga Dios. Pero tandaan naton, kung parte sa pagsimba ang hambalan, dalok siya nga Dios. Kay gusto niya nga siya lang ang simbahon. Amo na nga magabayaw ta sa aton mga kamot. Kag dayon magapangamuyo ta. Ginoo, nagapasalamat kami sa mga mensahe. Imo kami gi-remind kag gitudloan nga ang pinaka-importante nga object sa amon pagigugma, ikaw Ginoo. Parehas kang asap, Lord, nga naghambal siya. Sino pa man ang amon sa langit kundi ikaw. Tungod kay amon ikaw, ano pa man ang amon handumon sa duta. Ginoo, ini nga mga tao, akon o Dios, ginatugyan sa imo. Sa ngalan sa Diyos nga Amahan, sa Diyos sa Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo, uyati ang ila kabuhi, Ginoo. Uyati o Dios ang ila, Ginoo, pag-alagad. Uyati o Dios ang ila pamilya. Uyati o Dios bisan pa man ang ila relasyon, Ginoo. Lord, kahibalo kami nga ang eros namon nga pagigugma, ang pileo namon nga pagigugma kag ang storge, Ginoo. Kung hindi makalambot sa agapilag, ini tanan o Dios manginway kapuslanan, Ginoo. Posible, Lord, nga maguba ining tatlo ka relasyon tungod sa amon, Ginoo Dios, personalidad. Guba na ang kabuhi namon tungod kay wala kami sa imo. Gani ang akon pangamuyo nga ini nga mga katawhan pud sa amon mga bisita kag sa sini nga kongregasyon, makalambot kami sa divine love, Ginoo. Kag akon o Dios ginakilala nga ang ila kabuhi o Dios makalambot sila sa kaluwasan. Kag makatikang sila sa pagigugma sa imo, Ginoo. Hindi lamang kaysa hambal, hindi lamang, Ginoo Dios, bisan pa man sa sulti, kundili magatikang sila sa paghatag sang oras para sa imo. Tungod o Dios, ang isa sa mga pinakalawom nga isin sa pagigugma, amo ang amon panahon, Ginoo. Usahay o Dios, nangin busy kami. Ang tibok simana o Dios amon giangkon, pero ang tuod o Dios
nga nagahin ka isa ka adlaw aron sa pagpaabot sa mga tao nga tuod nga nagahigugma sa imo Ginoo. Gani sa sini nga kagabion, madamo nga salamat Lord nga imo kami gipabatyag, kag imo kami gipadumdum, kag imo kami o Dios gitudluan nga ang amon kabuhi kag ang amon lantawon way iban kundi si Kristo Jesus lang. Kag ini nga pasalamat amon gina-offer sa isa Ginoo ka object nga mao ang buhi nga Dios, kagamhanan nga Dios nga amo si Kristo Jesus. Way sang iban nga magbaton sa sini nga pasalamat. Hindi o Dios, hallelujah, ang mga larawan kag Dios ang magbaton sini. Ang magbaton sini amo ang buhi nga Dios nga mao si Kristo Jesus. Ani, madamo nga salamat nga naga paubos kami sa sining amon pasalamat. Salamat Lord sa akon mga utod, bisan pa man sa sining nga kongregasyon nga nagtambayayong Ginoo tungod kay ang ila object ikaw, O Lord. Gani gabay pa nga ini nga journey sa amon pag-alagad Ginoo, magapadayon ikaw sa pag-uyat Ginoo. Magapadayon ikaw bisan pa man sa pagtudlo sa amon tungod ang pinakatahom sa amon kabuhi Ginoo nga malambot ka namon Ginoo Dios. Madamo nga salamat. Hallelujah sa ngalan ni Kristo Jesus. Kag dayon antes ta magatakop sa sini nga gabi, aton uyatan ang aton tupad. Aton sila pangamuyuan, ari sila. Gayng sila ni Judy Pinky. Maga pangamuyo ta sa ila. Pabatyaga siya nga gihigugma sa Diyos. Pabatyaga siya nga ang Ginoo nagpaabot sa iya. Isa lang ang promisa sa Dios nga higugmaon naton siya. Mahal ka ng Panginoon, mahal ka Panginoon, mahal ka. Aton ni bayaw nga aton mga kamot. Ang gugma sang Dios nga Amahan ug ang grasya ni Ginoong Hesukristo ug ang pakiguban sa balang nga Espiritu Santo yara og kuyog ninyo karon hangtod sa kangturan paagi lamang sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak ug sa ngalan sa Espiritu Santo.